nagpapasakop at nagpupuri sa kanya. Nakalimutan ko lang na aking salamin. Sige. Sige po, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at ngayon ay unang linggo ng October. Magka-countdown na ba kayo para sa Pasko? Ilan na lang? 81 days? 80 days? Kasi nung Friday, 82 days before Christmas. Ay nakadalawa. 80 days na lang. Amen? Tatlong kurap na lang ay magse-celebrate na naman tayo ng kabutihan ng Diyos. Amen? Tuloy po natin yung ating pag-aaral. Ito inuulit-ulit natin yung tema para makasama sa recording. Amen? Kasi ina-archive po natin yung ating mga pagtuturo para pwede nating mabalikan at pwede nating pag-aralan muli. At sa buong taon, ang ating tema ay enlarge our territory. Pagtungtong ng November, lalapit na naman ako sa Lord para sa theme ng 2026. Amen? At yung inaaral natin mula nung August ay Team Jesus, na kung saan binibigyan natin ng sub-theme at title yung bawat letra dyan. Nasang letra na tayo? Saang letra na tayo? Kala ko, hindi nyo pa alam. Letra na lang tinatanong ko. Hindi title. Amen? So, nasa letrang A na tayo. Letrang A. Amen? At para dyan, maganda yung pinapadaanan sa atin ng Lord na pag-aaral. Kasi, konektado. Amen? Pinag-aralan natin yung team culture na kung saan pinaunawa ng Lord. Dapat pare-pareho tayo ng paniniwala. Yung pamumuhay natin ay hindi nagkakalayo-layo. Ay lang buhay natin ay kung ano yung tinuro ng Lord sa kanyang salita. At dahil doon, bilang isang iglesia at mga anak niya, naka-engage tayo sa pamagitan ng kanyang iglesia. Kaya, engage church yung ating theme last month. At ngayon, dito natin kukunin yung letter A. In Hebrews chapter 4, verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Amen? Nakuha nyo na kung ang letter A? Basta isa sa nakapula dyan. Sa Tagalog, walang makapagtatago sa Diyos. Meron ba? Wala. Sinubukan ni Adan at ni Eva, hindi sila nakapagtago sa Panginoon. Dahil lahat ay abot ng kapangyarihan niya, yung pagiging omniscient niya, omnipresent niya, nasasakop yan ng kanyang kapangyarihan. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. Diba? Yung mata ng Panginoon, 360 degrees. Marami yata. Biruin mo buong mundo. Hindi lamang tayo yung anak niya, hindi lamang Pilipinas. Pero sabi niya, nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. 360 degrees. Kung ito yung mundo, naiikutan niya yan. Walang malilingid sa kanyang paningin.
at sa Kanya tayo mananagot. Amen? Dahil tayo'y binuo ng Diyos, pinagsama-sama tayo bilang isang iglesia dahil may plano siya. May plano siya sa kanyang iglesia na itinayo dito. Amen? Kaya ang ating pag-aaralan para sa buong buwan ng October o Oktubre ay accountable church. Pananagutan ng iglesia. Pag sinabing may plano ang Diyos para sa pamilya mo, para sa ating iglesia, at dahil may plano siya bilang mananampalataya at anak na sumusunod, may pananagutan tayo para sa ating buhay at pananagutan kung saan kabilang tayo doon sa itinayo niyang church o iglesia. Naintindihan niyo na kung bakit inawit natin yung pananagutan. Na-realize ko, kabisado ko pa pala. Kahit 40 years na hindi ko siya inawit. Amen? Amen? Pamilyar naman kayo sa awit, di ba? Hindi lang ang mga Catholic din ay inaawit din nila yung mga Christian worship songs na dahil yung lyrics, kung ano yung mensahe ng awit, iyon ang mahalaga. Ano ba yung pagiging accountable? O pag sinabi na, pag ito ay utos, ito ay accountability. Diyan kinuha yung accountant. Alam niyo ba yung mga accountant? Sino may background sa accounting dito? Wala. Kala ko pa nun, baka may CPA dito. Amen. Yung mga nag-audit, ang tawag doon accountant. Sila yung naglilista ng kaperahan ng financial health ng isang kumpanya. At ang kumpanya, kaya silang may auditor, meron silang accountability na magbayad ng taxes, ng buwis. Amen? Kailangan bayaran nila yung buwis ng tama at iyan ang tungkulin ng BIR maningil. Amen? So, isa lamang yon sa kahulugan ng accountability. Ibig sabihin, may responsibility, reliable commitment, duty, obligation, liability, culpability, answerable, at ownership. Di ba? Yung mga malalalim dyan, yung culpability. Madalas naririnig natin yan sa Senate hearing. Amen? Kasi, o sa korte. Kasi lalo na yung mga nakaupo sa posisyon sa gobyerno, answerable sila sa bansa, answerable sila sa mamamayan. Meron silang culpability o liability para sa kanilang bansa at taong bayan na pinaglilingkuran. Amen? What does God say about accountability? So, iyon ay mga kanina, mga nakasulat doon, ito ay mga synonyms, kaparehong kahulugan. Pero titingnan natin kung ano yung accountability sa mata ng Diyos. Amen? Basahin ko lang ng mabilis sa English. Ito ay nasulat sa isang Bible dictionary. Accountability refers to the responsibility of individuals to answer for their actions,
words, choices, and decisions before God and others. It encompasses the idea of what we are answerable to God for our conduct as well as the use of our resources and talents He entrusted us. So lahat ng gagawin, pagpipili, pati pananalita, mga desisyon, pag-uugali, lahat yan ay accountable tayo sa harap ng Diyos. At hindi lamang sa harap ng Diyos, sa harap din ng itinalaga niyang mga leaders. Amen? Ito ang pagkakatranslate sa Tagalog. Ang pananagutan ay tumutukoy sa responsibilidad ng mga individual na managot sa kanilang mga aksyon, salita, pagpili, at desisyon sa harap ng Diyos at sa iba. Sinasaklaw nito ang idea na tayo ay mananagot sa Diyos para sa ating ginawa. Gayon din ang paggamit ng ating mga yaman at talento na ipinagkatiwala niya sa atin. Amen? Katulad nga sinabi sa awit, hindi tayo nabuhay para mabuhay lang. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon para sa kanyang dakilang layunin. Kasama ka doon. Kaya ka nasama sa kanyang iglesia dahil sa kabuuan tayong lahat ay may tungkulin na gagampanan at pananagutan sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. Amen? Nagbiblink ba yung monitor? Hindi. Yung mata ko lang nagbiblink. Ganyan talaga pag kulang sa tulog. Parang kumukurap-kurap sa aking paningin. So ito ang pag-aaralan natin. Yan yung lalatag ng Panginoon, paano natin maunawaan ang biblical accountability. Ito yung accountability in the church. Biblical na pananagutan ng iglesia. Lilinaw ng Panginoon, yun yung nagbibalik pala. Ano ba ang sagutin natin? Ano ba ang pananagutan natin? So sa Biblia, mayroong ibinigay ang Lord na 5 bagay na kung saan susukatin tayo ng Panginoon. Kung saan pagharap natin sa Lord sa tamang panahon, titingnan niya, ipagsusulit natin sa harap niya yung ating naging buhay. Amen? Handa ka na ba sa pagsusulit? Sino takot sa pagsusulit? Yung mga nag-e-exam ng mga estudyante, takot yan sa pagsusulit pag hindi handa. Amen? Pero ang magsusulit na handa, hindi matatakot. Bakit? Alam niya na may pinaghandaan siya. Alam niya na mas makakasabot siya. At alam niya na maganda yung kanyang ihaharap sa kanyang Panginoon. Amen? So, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan na kung saan pinapakita ng Diyos na pagbabalanse. Ano ang mga dapat na binabantayan natin? Ano yung mga dapat na pananagutan natin sa Kanya. Amen? Pakiayos nga, JM, lalong sumasakit ang mata ko. Nagpapatay sindi. Dito muna ako titingin. Para sa una, ilang tao nakikita niyo?
Mali. Isang tao lang yan. Di ba? Isang tao lang yan. Hindi yan apat. Apat na image ng iisang tao. Amen. Pagharap natin sa salamin ng Panginoon, isa lang ang nakikita niya, ikaw. Ikaw bilang anak niya. Kahit ang, kung makakapasok kayo, meron kasing mirror museum na maliligaw ka. Pag pumasok ka, puro salamin. Kahit saan ka humarap, sarili mo, nakikita mo. At ang challenge doon, paano ka makakalabas. Amen? Sa harap ng Diyos, isa lang ang titingnan niya. Hindi yung katabi mo, hindi yung nasa likod mo. Ikaw lang. Kahit punong-puno ng salamin at marami kang reflection sa harap ng Panginoon, iisa lang. Meron tayo personal or individual accountability. Pananagutan personal o individual. Yung pananagutan na yan, ikaw bilang anak niya, ikaw bilang mananampalataya. Amen? Ikaw muna at ang iyong Panginoon. Ikaw muna at ang iyong tagapagligtas. Hindi ka pa pwedeng magturo na pagka nagkasala ka, sasabihin mo, yung asawa ko kasi, laging galit. Hindi, wala akong pinapatamaan. Hindi tayo pa pwedeng magturo. Yung asawa mo, meron din niyang personal na pananagutan sa Panginoon. Amen? So, ikaw muna at ang Diyos. Hindi ka pa pwedeng magturo. Hindi ka pa pwedeng magdahilan. Kasi ikaw yan eh. Ikaw ang umaksyon. Ikaw ang nagsalita. Ikaw ang nagdesisyon. Kaya mapapansin ninyo, pagka lumalapit kayo sa akin at humihingi ng counseling o advice, ibinabalik ko kayo sa salita ng Diyos. Bakit? Desisyon mo yan na ikaw at ang Diyos ang mag-uusap. Ang leaders ng iglesia, tutulong lang, magagabayan ka, pero ang desisyon, hindi sa leader mo, hindi sa pastor. Amen? Ikaw at ang Diyos ang mag-uusap. Kaya sabi ng salita ng Diyos sa Romans 14:12, yes, each of us will give a personal account to God. Personal. Sa Tagalog, kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Natandaan nyo yung mabanggit ko, ako'y naniniwala, bawat isa sa atin ay may aklat. Ang nabanggit sa Bible, may aklat ng buhay. Maaring yung aklat ng buhay na yun, hindi lamang kung sino yung papasok sa langit at hindi. Kung sino yung nakalista na papasok ng langit. Meron din tayong kanya-kanyang aklat na kung saan nililista ng Lord. Nung 2022, anong ginawa mo? Anong nangyari? Meron kang ipagsusulit para sa taong 2022. Amen. Nililista niya. Nililista niya yung ginawa natin para sa Kanya. Nililista niya yung mga desisyon natin na nagtaas ng pangalan niya, na nagluwalhati sa Kanya. Nililista niya yung mga kaluluwa na natutulungan natin, nagagabayan natin na maunawaan kung sino si Jesucristo. Amen? So una, meron tinatawag na personal or individual accountability. Pangalawa, ano kaya yan? Anong hula niyo? Babae ba yan? Lalaki?
Paano mo nasabing babae at lalaki? Dahil maganda yung kamay, walang ugat, nung yung naka-bracelet, babae na. Ang tawag dyan ay mutual accountability. Pananagutan sa isa't isa. Nung tayo nagpasakop dito sa iglesia, nag-sign up ka na. Tumugon ka na sa pagkakaroon ng responsibilidad para sa kapatid mo sa pananampalataya. Amen? Ano ba yung tinatawag na mutual accountability? Ang hayag dito, pagdating sa mutual accountability, yung sa mag-asawa. Amen? Sila ay may iisang pananagutan sa Diyos. Sa anong paraan? Sa pangangalaga doon sa kanilang mga anak. Amen? Na magabayan ng maayos, mapalaki ng tama. Pero bilang magkakapatid sa pananampalataya, hindi man sa biological, pero sa dugo ni Kristo, tayo ay magkakapatid. At may pananagutan tayo na ibinigay ang Diyos sa isa't isa. Kasi kung tayong lahat ay anak ng Diyos, magkakapatid tayo sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Magkakapatid tayo bilang mga anak ng Diyos. Mas matindi yung pagiging magkakapatid dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya dapat magkaroon tayo ng puso para sa mga kapatid natin na kailangang abutin, kailangan tulungan, kailangang ipanalangin, at kailangang i-encourage. Dahil inilagay tayo ng Diyos sa isang iglesia para magturinga, magkakapatid, at panagutan natin yung isa't isa. Amen? Kaya pag nawala yung katabi mo, hindi na umaattend, at ikaw ang laging katabi niyan, sino ang dapat nangungumusta? Sabi nyo yan, ha? Dapat inaalam din natin, hindi naka-attend si kapatid na ganito, kumustahin ko kaya? Mga kailangan ng tulong, kailangan ng panalangin, kailangan niya ng makakausap. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos pagdating sa Galatians 6, 1-2? Pastor Manny, mo nga sa taas. Tone down. Medyo malakas ang kanilang sigawan. Ang sabi dito, Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you, who are godly, should gently and humbly help that person back onto the right path. And be careful not to fall into the same temptation yourself. Verse 2, share each other's burdens, and in this way, obey the law of Christ. Amen? So meron tayong binibigyan tayo ng otoridad ng Panginoon kung may nawawalang kapatid o may nagkakasalang kapatid na paalalahanan. Amen? Dahil, sabi nga, yung sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan.
Diba tinuro sa atin tayo isang katawan ni Kristo. Kaya kung merong isang miyembro na may sakit, naaapektuhan ang buong katawan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Amen? Pero paalala lang sabi dito, should gently and humbly help. Hindi naman yung para kang nananaway ng para kang mananaway ng ginudge mo na. Ikaw, makasalanan ka. Sayang yung pagliligtas sa'yo ng Panginoon, bumalik ka sa Kanya. So, may kaparaanan kung paano natin tutulungan. Dapat ipinapaalala natin yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, at yung benepisyo na nandun ka sa kawan ng Panginoon. Sa Tagalog, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen? May mga pagkakataon, may mga tao na kinakaya nila yung problema nila o kaya nahihiya na magsabi. Pero ibinigay ng Lord yung pagkiking magkakapatid para matulungan ka. Alam niya yung hindi nagsasalita o ayaw magpatulong. Madalas na lang yung pride, pagmamalaki. Nakakahiya naman, malalaman nila yung buhay ko. Yung buhay namin, nakakahiya naman. Kasi nalaglag na naman ako sa kasalanan. Nakakahiya naman, paulit-ulit na lang akong ganito. Amen? Kasi yung naiisip mo yun, iyon yung panahon na dapat tanggapin mo na kailangan mo ng tulong. Amen? Kasi minsan, yung nalayo sa Panginoon, hindi niya naririnig yung Lord. Yung nalayo sa Panginoon, kusa siyang talagang lumalayo dahil alam niyang may mali siyang ginagawa. O kaya, alam niya na hindi siya maaaring lumapit dahil meron siyang kasalanan. Dahil ang ating Panginoon ay banal. At akala niya, kung lalayo sa Panginoon, wala nang pagdidisiplina. Meron. Lahat ng pagpipili natin na taliwas sa kalooban ng Diyos, o kaya pagpipili natin na nadala tayo sa kasalanan, merong kaaktiban na pagdidisiplina. Di ba? Walang lihim na mananatiling lihim. Kaya nga yung hinihiring sa Congress na mga Bulacan Group of Contractors, inilabas na ng Lord. Amen? Dahil ito na yung pagkakataon na ilabas at gawa ng aksyon ng pamahalaan. Amen? Kaya, pagka napapansin ninyo, may isang kapatid na malungkot, hindi mangiti, parang pasan na ang buong pasan ang mundo, subukan niyong kumustahin. At iyon ay kung magbubukas siya ng puso, magkakatulungan kayo sa pananalangin. O kaya ikaw ang nakapansin kasi niloloob ng Diyos na ikaw ang umaksyon para sa Kanya. Amen? Kaya ikaw ang nakakita dahil ikaw ang inuutusan ng Lord na umaksyon para sa kapatid na napansin. Amen? At sa pangatlo, so
yung mutual, pwedeng sa mag-asawa, pwedeng sa magkapatid, pwedeng sa mag-ina, mag-ama, ah, pwedeng sabihin pang-dalawahan o pang maliliit na grupo. Amen? At yung pangatlo, mayroon tinatawag na congregational accountability. Pananagutan sa kongregasyon. O tayo, bilang isang iglesia, tayong lahat ay may papanagutan sa Panginoon bilang iglesia. Hindi lang leaders ang mananagot sa Panginoon. May accountability ang mga leaders, pero may accountability rin yung mga miyembro ng iglesia. Amen? Kasi kasama ka sa iglesia. Hindi ka nakikiupo lang. Kasama ka sa iglesia, kaya ka narito, dinala ka dito ng Diyos, at may gagawin ng Diyos, meron kang parte para sa kanyang iglesia. Di ba ang sabi ng Lord? Tayo ay isang katawan. Tayo inahalin tulad sa isang katawan. Katawan ni Kristo, na bawat bahagi ay may gamhanin. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians 4:16, He makes the whole body fit together perfectly. Diba? Dito ka nilagay ng Diyos dahil ikaw ang lalapat na akma sa katawan na binuo niya rito. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Pag hindi mo nagawa yung parte mo, hindi kikilos ng maayos yung gagawin ng Lord sa kanyang iglesia. Halimbawa, yung katawan na gugutom, ayaw kumilos ng kamay, paano siya kakain? Ganon ba? Susub-sub na lang yung ulo? Di ba napakahirap? Kasi hindi trabaho ng ulo na sumubsob sa plato. Trabaho ng kamay na gamitin niya para subuan yung bibig, makakain, at makuha yung kalakasan at sustansya na dapat kinakain ng katawan. Amen? Natandaan natin, sabi dito, each part does its own special work. Special yung parte mo na gagawin sa kanyang iglesia. Ikaw lang ang itinalaga para doon. Amen? Kaya naman, magiging malusog, maayos ang kilos at galaw ng isang katawan, ng isang iglesia. Sa Tagalog, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. Amen? Yung mga kasukasuan, yan ang problema ko ngayon. Yung mga ligament. Nag-maintenance na ako para sa nerve. Siguro dahil kulang sa exercise, ang trabaho ay puro upo. Yung mga teacher naman, puro tayo. So nararamdaman na, pag nag-50 na pala, lumalabas na yung problema. Amen? Mahalaga yun. Kasi kung katulad nun, yung nerve, pag hindi niya nagagampanan, iyan yung malalaking ugat. Iyan yung dinadaanan ng pagkain, ng sustansya. Diyan din pinapadaan yung mga gamot. Kasi para makatayo ang isang katawan, kailangan niya ng mga nerve. Kasi iyan ang humahawak sa mga muscle.
Amen? Kaya mahalaga yung pagkakaugnay-ugnay na ginawa sa atin ng Panginoon. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatapag nito ang sarili sa pamagitan ng pag-ibig. Hindi naman palaki na paganyan lang. Ibig sabihin, ito yung kung ang tao ay isang lalaki ay nag-work out, lumalaki yung mga muscles, nagkakaroon ng six-packs. Amen? Meron ba dito may six-packs? Six packets lang daw. Ganon din ang panawagan ng Panginoon sa katawan ng iglesia. Nag-exercise, ibig sabihin, ginagampanan yung dapat gampanan. Amen? Para lumakas. Ano yung sinasabing lumalaki ang katawan? Isa na rito, yung tema natin, tinatarani ng Diyos. Yung mga anak niya na nandito sa kanyang iglesia dito. Amen? At habang busy lahat, kung ang lahat nandito busy sa Panginoon, magdadagdag ang Diyos ng mga kaluluwa na paaalagaan niya dito at pag naalagaan na, ay magiging manggagawa ng Panginoon. May panahon ng pag-aalaga, may panahon ng pagpapalakas, pero darating yung panahon na ikaw naman ang gumagalaw at gumagawa ng tungkulin na talagang itinalaga para sa iyo. Amen? Sige, susubukan natin. Titingnan natin kung yung 1 pack ni JN ay magiging 6 packs. 6 packets lang daw kasi naka-cargo pants. Kasi kung pantalon, ano tawag doon? 2 sa harap, 2 sa likod. Tapos kung naka-jacket, may 6 na nga naman. Amen. Tawid tayo sa pang-apat. Ano bang accountability yan? Tayo yung mga waiter ng Panginoon. Yun yung ang waiter, ang original na konteksto niyan ay, di ba, ang waiter nagsiserve ng food. Naghihintay sa kakain. Tayo yung mga waiter ng Panginoon. At lahat ng itatalaga ng Panginoon para sa paglilingkod, katulad ng inaaral natin, 2 lang klase ang magagawa ng Panginoon. Kung nasusundan nyo yung ating devotion, 2 lang ang manggagawa ng Panginoon. Una, 2 lang, hindi pa natandaan. Una, tagapangasiwa. Pangalawa, tagapaglingkod. Amen? 2 lang. Sa ibang lugar, maraming tinatawag, hinahati-hati lang. May pastor, may bishop, may deacon, may tinatawag na elders, mga ministry heads. Pero sa kabuuan, 2 lang ang lingkod ng Panginoon. Tagapangasiwa, pangalawa ay tagapaglingkod. Kaya merong tinatawag na servanthood accountability. Yung tagapangasiwa, tagapaglingkod, lahat sila servant ng Panginoon. Amen? Pananagutan sa paglilingkod. Kaya totoo na mahirap tumayo bilang pastor, bilang tagapagturo. Kasi haharap kami sa Panginoon. May accountability kami na alamin ang kanyang salita, maipaliwanag ng tama ang kanyang salita,
at maituro ng tama ang kanyang salita. Dahil ihaharap namin sa Panginoon. Sabi nga, mamali ka, kahit isang tuldok lang, pananagutan ng tagapagturo sa harap ng kanyang Diyos. Amen? So, yung paglilingkod natin, hindi lang, kasi wala nang gagawa eh. Kasi itinulak ako rito eh. Kasi hindi ako makatanggap kay Pastora rin. Kasi, ano pa, ang daming kasi. Pero, sabi nga naglilingkod ka na rin lang. Ayusin natin. Para naman, walang maipupula, tama? Walang maipupula sa ginagawa mo para sa Panginoon. Ano yung paglilingkod na walang maipupula? Naglilingkod ka dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo ang iyong kapwa mananampalataya. Kasi dalawa lang yung sabi nga, dalawa yung pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo yung kapwa higit sa iyong sarili. Amen? Kasi pag nagawa mo yung dalawa na yun, wala kang babalikin sa utos ng Panginoon. Masusunod mo lahat, basta ang gabay mo lang, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa ng higit na tulad ng iyong sarili. Amen? Kung pwede nga, higit pa sa pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi medyo pag sinabing tulad ng iyong sarili, minsan subjective. Sobra ka magmahal sa sarili, sobrahan mo din yung pagmamahal mo sa kapwa mo. O kaya, minsan nawawala sa tamang latag. Nalilihis. Minsan nasusobra. Dapat yung tama lang sa Panginoon. Yung hindi lalagpas sa salita ng Diyos at hindi yung gagawin mo madadala sa kaluwalhatian ng Panginoon at hindi magkakasala. Amen? Minsan kasi, sa mga magulang, nananaig yung masigit yung pagmamahal sa anak. Na minsan, sabi ko minsan, yung, ano ba yung condone sa Tagalog? Condone. Yung anak nito comedy. Kasi sabi ko, yung mali, pero hinahayaan na parang iniisip ng mga bata, okay lang naman kay mommy, okay lang naman kay daddy. Biruin mo, may-message ako, ninang yung condone, patola. Condone lang yung Tagalog sa condone. Hindi ko talaga maisip. Nakalimutan ko tingnan sa dictionary. Ayun, pangungonsinti. Mag-ingat mga magulang sa pangungonsinti. Minsan naman yung mga leaders ng church, baka pagsitahin ko, hindi na umatin. Pagsitahin ko, sumama yung loob. Pag sinita ko, magalit. Tandaan natin, una, tayo ay haharap sa Diyos. May accountability tayo sa Diyos. May pananagutan tayo sa Diyos. Amen? Kaya dapat gawin natin yung nararapat. Sabi in 1 Peter chapter 4, verse 10, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. So wala tayong dadahilan
Hindi ko kaya. Hindi para sa akin yan. Sabi ng Lord, each of you, God has given each of us at least one gift. Eh sabi dun, great variety of spiritual gifts. At ano utos ng Panginoon? Accountable tayo na gamitin yun. Sabi dito, use them well to serve one another. Amen? Halimbawa, si Sister Lisa, ang gift na naluta ngayon ay pagluluto. Ginagamit niya yun para tayo ay ipagluto na pagkatapos ng panambahan ay meron tayong masarap na tanghalian. Amen? At hindi lang yun yung gifting niya. Mayroon pa siyang ibang gift na ihahayag ang Panginoon para gamitin. Katulad ng isang nakikita ko sa kanya, mabilis siyang kumuha ng loob ng kausap. Baga, mabilis siyang makipag-usap na nakukuha niya yung makipagkwentuhan kahit hindi niya kakilala. At gagamitin niya ng Lord para mag-share siya ng Word of God, ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Tandaan natin, wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Sabi niya each of you, lahat tayo at least may isang spiritual gift na binigay. At yung nine, di ba? 9 na spiritual gifts, pwedeng lumutang o makita sa isang mananampalataya. Kasi yung 9 gifting na yun, na ipakita ng Panginoong Jesus nung siya ay tao, nabuhay bilang tao. Tagalog, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So, utos ito, dapat hakbangan natin yung utos. Kasi kung hindi natin nahakbang nga yung utos, tayo ay mananagot sa Panginoon. Nakakatakot man, pero iyon ang katotohanan. Amen? Kaya maaga pa lang, inaaral na natin para wala tayong pagsisihan. Pagdating ng panahon, nahaharap tayo sa ating Panginoon. At yung huli, panglima, may gumagamit pa ba ng ganyang ilawan? O meron pa daw. Diba? Noong panahon na wala pa kaming kuryente. Paiyakan. Dahil kailangan mong bumili ng gas para magsindi. Magsindi ng Coleman ang tawag eh. Coleman, di ba? Anong year ba tayo nagka-kuryente at Norma? Basta natatandaan ko, iyan lang ang ilawan. Hindi ko matanda. Ha? 1970 ba may kuryente na tayo? O 1986? Hindi naman. And sa revolution na yun, baka 76. Ha? Hindi, may isip na ako nun. Alam ko, nagsisindi mo ng ganyang ilaw. Amen. Siguro mga nasa 70s. Eh kasi 1967 ako pinanganak, ay may isip na ako. Mga siguro 70s. Amen. Ang ganitong ilaw, sa panahon natin, parang sasabihin natin malabo, hindi kayang tanglawan ang dilim. Pero kung ang paligid ay talagang madilim, kita niya naman, kakapiraso yung ilaw niya, ngunit malaki yung naiilawan niya, natatanglawan niya. Amen? Alam niyo ba,
Tayo ang ilaw ng sanlibutan na to. Amen? At responsibilidad natin na magningning. Sabi, we are the salt and light of the earth. Tayo yung binigyan ng utos ng Panginoon na maging asin at ilaw sa mga nasa kadiliman. Amen. Asin at ilaw sa mga nasa kadiliman. Yung nasa liwanag, hindi na nila kailangan ng ilaw. Kaya ang hinahanap natin, pag tayo umaalis at lumalabas, dapat nakikita sa atin yung ilaw ng Diyos na makita ng mga tao nasa dilim. Amen? Kaya yung huli, ayaw ng lumipan. Yan. Dapat pala inaalo. Meron tayong spiritual accountability. Pananagutan sa spiritual o pananagutan na spiritual. Yung espiritu na nasa atin dapat nagliliwanag. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung maliwanag. Matilim lang ang kulay niya pero maliwanag sa loob. Wala akong doon mas maganda yung, kasi iba yung alam nyo ba yung kindred spirit? Kasi madalas ko itong maramdaman. Yung kindred spirit, alam mo, paisa mo siya sa espiritu pag nakausap mo, pareho pala kaming mananampalataya. Ibig sabihin, nakikita namin yung ilaw ng isa't isa. Amen? Tayo, may utos ang Lord. Maging liwanag ka sa kadiliman. Maging liwanag ka sa nadidiliman. At pananagutan natin sa Panginoon kung ang pagiging Kristiyano mo ay hindi halata. Amen? Huwag nating itago. Ako dati guilty rin dyan. Na hindi ko pinahahalata na ako'y born again Christian. Siyempre, mas lamang yung mga Catholic sa GMA. Pag merong General Assembly, unang portion ng programa, mananalangin. Di ba nagsa-sign of the cross siya? Hindi ko alam kung paano mo itatago sa katabi mo na hindi ka magsa-sign of the cross. Naranasan niyo ba yun? Amen? Pero, naano ko na yun. Napagtagumpayan ko na yun. Kasi pag kinahiya mo ang Panginoon, kinakahiya ka rin niya. O siya mismo yung kinakahiya mo na hindi dapat natin ikinakahiya ang Panginoon. Kasi minsan pagka prayer time na, ang ginagawa ko, at least nagko-confess ako. Pag sa sign of the cross, ayusin ko lang yung buko. Diba? Halata pa ba? Hindi na. Hindi ka na halata ng katabi mo, na kunwari nag-sign of the cross, huwag niyong gagayahin. Yung buko na lang kayo. Pero madalas ngayon, pagka may mga pagkakataon na kailangang manalangin, sino tinatawag nila? Ako pinagpipray. Amen? Dahil alam na nila, minsan nilang nasubukan na nag-pray ako, maayos pala itong manalangin. Kasi gabay na banal na spirito. So dapat, mahalata sa atin, magpakilala tayo bilang mga mananampalataya, hindi tagong mananampalataya. Hindi tayo closet Christian. Amen? Hindi tayo closet Christian, nagtatago sa loob ng aparador. Hinahayag natin. Kaya nga, tagapagdala tayo ng ilaw. Dapat makita sa atin yung liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Kasi alam mo, tingnan mo pa lang yung tao, alam mo na kung, sabi nga pag
Pag natututunan kami bilang mga may posisyon, pag may mga bago kaming kakilala, isa sa training namin, pinoprofile namin yung tao. Siguro ganon din yung mga nasa sales. Yung nagbebenta ng mga nasa insurance, pinoprofile mo yung tao. Alam mo na kung ito ay bibili at hindi. Ayun, nasa sales si brother dito. Alam mo na yung taong bibili at hindi. Pero madalas, pag ako'y namimili, nagkakamali sila na i-profile ako. Kasi pagka bibili ka, yung pag-itsura, mukha kang yayamanin. Todo asikaso sa'yo ng sales lady. Amen? Isang beses kasi ako, minsan lang mamili o 2 beses lang isang taon. At todo na yon. Kung marami akong bibili, madalas sa isang shop lang. Kaya parang minsan, nakakapag-wholesale sila. Amen? Sabi ko doon sa sales lady, hindi mo akalain na marami akong bibilhin. Kaya nung panay sukat ko na ng damit, naku, todo asikaso na siya. Lahat na lang yata ng stock inilabas. Yung tingin ng kakasya sa akin. Amen? So dapat mahalata. Iyon ay hindi pagyayabang, iyon ay halimbawa lang na kung paano tinitingnan tayo ng tao. Amen? Kaya nga madalas pagka may kausap, anuhin mo muna, magpalagayang loob muna kayo sa mga maliliit na kwentuhan. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Luke 12:35. Be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Ito ay parabola doon sa 10 virgins. Kasi naghihintay sila ng kasal. Darating yung bridegroom, pero ito ay applicable sa lahat ng mananampalataya. Anytime dadating ang Panginoon, dapat suot mo yung damit pang kasal mo. At dapat yung lampara mo, yung ilawan mo, maliwanag, hindi matutuyuan. Kasi doon sa 10, hindi lahat buhay yung kanilang ilawan. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Makikita yung pagiging mananampalataya natin. Hindi lamang sa salita, kundi maging sa ating mga ginagawa. Amen? Amen? Sige, balikan lang natin muli yung 5 ating inaral. Biblical accountability in the church. Ano ba yung mga pananagutan natin bilang mananampalataya at bilang iglesia ng ating Panginoon? Una, may tinatawag na personal o individual accountability. Ikaw yan at ang Diyos. Hindi ka magtuturo, hindi kasama dyan yung kasama mo sa bahay, hindi kasama dyan yung iyong katabi. Pangalawa, may tinatawag na mutual accountability. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. At halimbawa na nga dyan, yung sa mag-asawa, yung tungkulin nila na magpalaki ng maayos at may takot sa Diyos ng mga anak, mutual accountability nila yun sa Panginoon. At tayo bilang mga mananampalataya, bantayan natin yung mga malapit sa atin, yung mga katabi natin. Kasi yung katabi mo sa upuan, yan ang malapit sa iyo. Hindi ba, Pastor Charles? Kaya, kailangan alam din natin yung mangyayari sa kanila dahil sa panahon ng tulog, may pananagutan ka para sa
Kanya. Pangatlo, pananagunan bilang kongregasyon o bilang isang iglesia. Tayong lahat ay may bahagi sa katawan ng Panginoon bilang iglesia, kaya kailangan makibahagi ka, kaya tawag sa iyo kabahagi. Pang-apat, merong servanthood accountability. Binigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob, kakayanan, gamitin natin sa paglilingkod para sa kanyang iglesia, para sa isa't isa, at para siyempre sa kaharian ng Panginoon. At yung pamuli, meron tayong spiritual accountability. Yung paglagong spiritual mo, ikaw yan. Kahit anong ganda ng turo ng pastor, kung hindi mo ipamumuhay yan, hindi ka lalago. Kailangan sadyain mo. Kailangan sadyain mo yung paglago, yung paglilingkod, para mas lumalim ka sa mga spiritual na bagay. At yan, kusang lalabas. Kusang lalabas. Hindi na kailangang tigain, hindi na kailangang pilitin, kusa na siyang lalabas. Magagawa mo na at makikita yan ng ibang tao. Amen? At dito na ako magtatapos bilang isang paalala, karagdagan doon sa Hebrews, mula sa Ecclesiastes 12:14. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Sa Tagalog, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Kaya may panahon na ilalabas ng Diyos ang mga bagay. Katulad ng mga nangyayari ngayon, inilabas ng Panginoon. Dahil ito na yung panahon para sila ay husgahan at parusahan. Amen? Kaya, yangan nyo na, tapos na yung, may darating yung pagpaparusa ng Panginoon doon sa mga tiwaling naglilingkod sa ating gobyerno. Sige? Kaya naman, tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.